Kung saan man kayo naroroon, shout out sa inyong lahat, Eklesiastiko pong muli. Sa mga nakapanood doon sa last content ko, binigyan ko ng reaction yung content ni Libayan about sa incident sa Nueva Ecija. Pero si Libayan, isiningit na naman ang sarili niya at naglabas ng victim card niya. Wala namang connection yung sitwasyon nila ni Raffy Tulfo at Fiscal EJ. Abay, pilit na idinikit ang sarili niya sa insidente. Kaya nga ang tanong ko doon sa last na content ko, lahat na ba ng insidenteng patayan ay didikit niya kay Raffy Tulfo at kay Fiscal EJ? Abay, eto may bago na naman siyang content about attempted murder naman. Abay, mukhang tama nga ata yung obserbasyon ko na lahat ng patayan ay ididikit nitong si Libayan kay Raffy Tulfo at kay Fiscal EJ. Anyway, let's see this video. Mga kabatas natin, alam niyo po, no? Ang galang sa mga kabatas, may papo-po pa siya. Ganyan niya kung paano niya i-manipulate ang mga kabatas. Kung ware magalang, kung ware mabait, pero ipokrito. Hindi maganda talaga na kapag ikaw ay may 27 million subscribers, you will encourage death o kamatayan. Magbibigay ka ng death wish sa kahit sino mang tao. Hindi nyo ba napapansin, itong si Libayan, he is trying to sensationalize an issue, kaya paulit-ulit niya itong kinokontent. Though kumukuha siya ng ibang news, pero isisingit niya yung isang pangyayari at paulit-ulit niya itong isisingit. Okay, tingnan natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng sensationalism? Sabi dito sa Wikipedia, in journalism and mass media, sensationalism is a type of editorial tactic. When we say tactics, these are the methods that a writer or YouTuber like Libayan can choose to use in order to achieve what they want in a particular situation. So anyway, let's continue. Events and topics in news stories are selected and worded to excite the greatest number of readers and viewers. O di ba ganyan ang ginagawa ni Libayan? Dahil sa salitang sinabi ni Raffy Tulfo, una, pinagmukha niyang siya ay biktima o pinapapatay. At ngayon, dahil sa pwede niyang kaharaping kaso about cyber libel, ang sinesensationalize naman niya ay ang salitang pinapatahimik. Pinapatahimik daw siya at ang mga small vloggers na kritiko ni Raffy Tulfo. At iyon naman ang sinesensationalize niya. Okay, let's continue. This style of news reporting encourages bias or emotionally loaded impression of events rather than neutrality and may cause a manipulation to the truth of a story. O di ba ganyan ang ginagawa nila? Sinasabi nila kaya sila kakasuhan dahil gusto silang patahimikin. Pero nagiging bias sila. Kasi kung pag-aaralan ninyo at titingnan ninyo yung kabuuan ng kwentong ito, malalaman nyo lumagpas sila sa kanilang mga karapatan. Yes, we have freedom of speech, but remember, lahat tayo ay may karapatan. It's not because may karapatan ka, tatanggalin mo na ang karapatan ng iba at sisirain mo na lang anytime you want. Anyway, kuha pa tayo ng ibang definition ng sensationalism. Kasi itong first definition na kinuha ko sa Wikipedia, mas fit siya sa mga journalist at sa mainstream media. Sensationalism in media. Sensationalism is a tactic. So kung titingnan ninyo kung paano ko in-expound yung first definition is almost the same as this definition. Okay, let's continue. Used in an attempt to gain an audience's attention. Media outlets resort to the use of shocking words, exaggeration, and sometimes blatant lies. Kaya yung ginawa talaga ni Attorney Libayan at ng mga followers niya, they really tried to sensationalize the statement of Raffy Tulfo. But unfortunately, nakapag-commit sila ng mga libelous statement. At ayon na rin sa mga abogado, ang kumalat na paninirang puri ay isang ground sa cyber libel. At iyan ang dahilan kung bakit may cyber libel na kasong kakaharapin si Libayan at ang mga small vloggers na kung tawagin niya. But of course, meron din silang karapatan na idepensa ang sarili nila sa korte. At iyan ang aabangan natin. Kaya wag basta magpa-brainwash at wag basta maniwala na ang dahilan ay para patahimikin sila. Alamin ang buong detalye para hindi kayo malinlang. Okay, sige, mga kabatas natin, no? Let's make it generic. Kunwari, nag-death wish ka. Tuwang-tuwa ka, mga kabatas natin, no? Na may taong nanggagaliiti, na balang araw, tataob, sasabog sa puso, tapos papadala ka ng bulaklak.
Try to observe kung paano niya laruin yung mga words and make it looks very alarming. Kung titingnan nyo, this scenario, kung iisipin nyo, araw-araw, oras-oras sa buong mundo may namamatay. May mga nagpapadala ng bulaklak at tulong, pero never naging malaking issue. Pero dahil Libayan sensationalized a statement, nakuha niya ang simpatya ng tao. Unfortunately, may mga nasabi siya na ayon sa mga abogado ay libelous. Kaya ngayon, naharap sa kasong cyber libel si Libayan at ilang mga vloggers. Kaya lilinawin natin ha, hindi sila pinapatahimik. Nakasuhan sila ayon sa mga abogado dahil may nalabag sila sa batas. We are not saying guilty na sila sa cyber libel. Iyan ay papatunayan pa sa korte. You are encouraging people to be happy about the death of another person. Obserbahan niyo talaga kung paano siya maglaro ng mga salita at kung paano niya kuhanin ang emosyon ng isang tao. That is espousing violence. Tuwang-tuwa ka, nag-swear to God ka pa. Mga kabatas natin, ito ang malaking problema kasi. If the people we idolize, the people you idolize, yung ganon na mga bagay sa kanila, proud sila. Ay sus, ikaw nga ina-idolize ng mga kabatas. Kahit na mali-mali ang pinagtututuro mo at kahit na parang halimaw ka dyan sa channel mo. At kung bastusin mo nga si Ivana dyan sa channel mo at ng mga kabatas, inam. Mamaya ipapakita ko sa dulo. Tapos, pinoprotektahan pa sila ng mga taong nakapaligid sa kanila dahil sa mali nilang ginawa. Parang ikaw, Libayan, mali-mali na ang tinuturo mo, pinoprotektahan ka pa rin at pinagtatanggol ka pa rin ng mga followers mo. Pinagbayad mo pa ng membership fee, tapos ngayon makakasuhan pa ang ilan sa kanila. Dahil sa hinatid mong maling idea. Isipin mo, taob, sabog sa puso, tapos papadala ka ng bulaklak. These are threats to a person's life. Hala, yari ka na naman. Sinabi mo, these are threats to a person's life. So, iyon nga ang inisip mo, threat talaga yon. Kung ano talaga ang laman ng puso at utak, iyon ang lumalabas sa bibig. At kahit ano pang palusot ang gawin mo, lalabas at lalabas yan sa iba't ibang video mo. Ngayon, tuwang-tuwa ka pa? Tawa-tawa ka pa? Ako natatawa, not because of the death wish or death threat. Natatawa ako kasi exaggerated masyado tong si Libayan dahil sa kagustuhan niyang i-sensationalize itong issue. Nagreklamo pa sila sa MTRCB tapos ayun, nabasura. Tapos ngayon may kaso pang kakaharapin. Tingnan nyo yung nangyayari ngayon, mga kabatas natin. That is why it's really important. Okay, ano yung important? That if we have followers, let's not give them bad ideas. Ayun, dapat naisip mo yan noon. You are an influencer. Don't give them bad ideas. Ayan, nakasuhan pati tuloy ang mga vloggers mo dahil sa iyo. Binigyan mo kasi sila ng bad idea na nagresulta sa mga libelous statement nitong mga small vloggers na ito. Tapos sisigaw-sigaw kayo, pinapatahimik kayo. Let's not show bad examples. Ikaw nga ang bad example. Imagine, tinayo mo yung channel mo, batas natin, para magturo ng batas. Tapos, nagturo ka mali-mali. Age of sexual consent, mali. Fruit of the poisonous tree, mali. Road rage, kung ano-anong pinagsasabi mo. At kung ano-ano pang fake news at kachismisan ang dala-dala mo dyan sa batas natin channel. Abogado na dapat nagtuturo ng batas, ang hatid ay chismis. Panuorin nyo to. Showbiz ito, mga kabatas natin, showbiz. Tapos ito kasi yung mga kabatas natin, makulit, no? Sabi nila, alam na daw nila ang dahilan kung bakit naging tulfonatic. Itong si Chis Codero, mga kabatas natin, chismis lang ito kung bakit naging tulfonatic siya.
Aliw na aliw sa chismis si Attorney Rani Randolph Libayan. Tapos sisigaw-sigaw ka, let's not show bad example. Chismis pa more, tawa pa more. Good example eh. Naglabas noon ng isang video ang ginang na binaril sa bus sa Nueva Ecija. Sinabi niya roon ang kanyang sama ng loob sa anak na nadadawit ngayon sa krimen. Sa isang eksklusibong panayam naman ng News 5, Yan mga kabatas natin, no? Ang nangyari dito, iba pala ito, iba ito. Pero Parang lutang si Libayan. Imagine, i-play niya na yung video. Tapos, bibigyan niya na ng reaction. Tapos, biglang sabing, iba pala ito, iba ito. Lumulutang na si Libayan. well, ito sana yung susunod, no? Kaya lang, ito dapat yan yung mga estudyante. Tanong Libayan, nangungulekta ka na ba ng mga videos na may patayan para ma-connect mo sa narrative mo? Pero ito yung last part, uunahin ko na lang mga kabats natin. Ano ho? Ang nangyari kasi dito, may video na linabas. No? May video na linabas yung nanay. Sinabi nung nanay, ito yung sa Victory Liner incident, mga kabatas natin ha. Ito yung sa Victory Liner incident kung saan binaril, di ba? Naglabas ng video yung nanay. Kasi nag-aaway sila nung anak. Ngayon mga kabatas natin, yung anak, yung parang ginagawa nilang suspect. Kasi nga, dahil sa away nila. Bakit napapos si Libayan? Sa tingin nyo, nag-iisip si Libayan kung paano niya i-connect itong video na ito sa taob issue? Taob, sabog, padala ng flowers. Paulit-ulit na lang talaga siya. Talagang isisingit at isisingit niya talaga yan. ang ginang anak na may kinalaman siya sa krimen. Nasa frontline ang balitang yan si Mon Gualdez, exclusive. Bibigyan natin yan ng isang kumpletong live stream mga kabatas natin. No? Sa pansamantala, no? Sa susunod yan, dito tayo muna sa mga estudyante. Itong si Libayan, humahanap na lang ng mga videos na pwede niyang i-content. Tapos, i-connect niya doon sa narrative niya. Na very violent din. Dito naman, mga kabatas natin, estudyante, binaril. Yung kaklase niya, na girlfriend niya. Saksi, sinampana ng reklamo estudyanteng bumaril umano sa kanyang kaklase at umano'y nobya sa parking lot ng Yan o, pinataob niya yung kanyang kaklase na nobya niya. Ang salitang taob, sabog, padala ng bulaklak, bad joke ay ang mga salitang paulit-ulit na maririnig natin sa mga videos ni Libayan. kanilang universidad sa Tuguegarao City. Saksi, si Maki Pulido. Tulong-tulong ang mga lalaking ito para maisakay sa sasakyan ng babaeng estudyante na natagpo ang duguan sa parking lot ng isang universidad sa Tuguegarao City kahapon. Universidad sa Tuguegarao City ito para maisakay sa sasakyan ng babaeng estudyante na natagpo ang duguan sa parking lot. Kinasuhan na ng frustrated murder at paglabag sa omnibus. Frustrated murder yung kaso mga kabatas natin dahil hindi namatay. Makinig kayong mabuti, may itinuturo si Atty. Libayan. Tuwang-tuwa na naman ang mga kabatas, palakpakan na naman dahil may natutunan sila na turo ni Atty. Libayan. Okay? Ano ba yung pagkakaiba ng frustrated tsaka attempted? Yung frustrated, mga kabatas natin, nagawa lahat ng elemento ng krimen. Pero hindi siya namatay. Dahil may timely na attendance ng medical team sa kanya. Pero kung wala yung attendance ng medical team, mga kabatas natin, dead sana siya. Kasi nagawa lahat ng elemento. Ibig sabihin, fatal yung wound. Yung attempted naman, mga kabatas natin, hindi na kompleto lahat ng elemento ng krimen. Wow, natutunan ngayon ng mga kabatas ang pagkakaiba ng attempted murder at frustrated murder. O mga kabatas, huwag kalimutan ang membership fee at abulo yan. Okay? Pero except yung pag-atras niya, pero hindi na kompleto, attempted lang. Yun ang diferensya nun. Election Code
Alam nyo ba sa kabuuan na video na ito ni Libayan na 8 minutes and 57 seconds, 53 seconds lang ang related sa batas na diniscuss niya. At iyon ang difference ng frustrated murder at attempted murder. The rest ay sumausaw lang siya sa news at kaipokritohan lang at patungkol sa narrative niya ang nilalaman ng video niya. 53 seconds lang. Anong sustansya ang nakukuha ninyo sa Batas Natin Channel at Attorney Libayan Channel? Kung gusto nyong matuto talaga ng batas, pumunta kayo sa channel ni Fiscal EJ. Doon punong-puno ng sustansya at patungkol sa batas ang dinidiscuss niya. Gun ban. Bagong pamamaril, may nakakita sa suspect na binubugbog umano ang biktima sa loob ng kotse. Pero nang Ito kasi yung sinasabi ko sa inyo mga kabatas natin eh. Nag-post na naman siya. Nag-iisip na naman siya kung paano niya i-connect ito. Ang dami-dami naman natin pwedeng pagkatuwaan dito sa social media. Ang dami-daming pwedeng tawanan. Katulad ba nito, attorney? Panoorin mo kung paano ka naaliw sa salitang sumabog. Pagkatapos nun, sumabog na si Ivana Alawi. Hindi lang yung dibdib niya ang sumabog. Ano na, Libayan? Akala ko ba galit ka sa salitang sumabog? Ikaw rin pala aliw na aliw sa salitang sumabog. Siya mismo, no? Sa social media, sumabog. Ngayon, sumasabog ulit ang dibdib ni Ivana Alawi. Pero, mga kabatas natin, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa lungkot. Diba? Sumasabog yung kanyang dibdib, mga kabatas natin. Mga kakokomel. O ano mga kabatas? Yung amo nyo, aliw na aliw. Mga kabatas natin, no, yung sumasabog na dibdib, literal at saka figurative yon. No? Literal. Pakinggan nga ulit natin yung sinabi ni Atty. Libayan na marami naman pwedeng pagkatuwaan. Ang dami-dami naman natin pwedeng pagkatuwaan dito sa social media. Ang dami-daming pwedeng tawanan. O ano na, Libayan at mga kabatas, kapag kayo tatawa, kapag kayo gagamit ng salitang sumabog at mambabastos ng babae, inam. At kung papakinggan nyo yung buong video na yan, yung mga nasa comments na pagkababastos at talagang binasa pa talaga ni Libayan at tawa pa siya ng tawa. Batas Natin Channel yan ha at abogado yan. Pero ang bastos ng channel. Tapos kung makapagdrama, akala mo ang linis-linis. Katulad nung ginagawa ni Shari, di ba? Tawa siya ng tawa nung sinabi ni Raffy Tulfo na may tataob. Di ba? Tapos ikaw naman tawa ng tawa nung sinabi mong sumabog na dibdib ni Ivana. Tapos galit na galit ka nung sinabi ni Raffy Tulfo na baka sumabog ang puso. At grabe ka talaga makapag-sensationalize ano. Pati mga small vloggers, ayun nahakot mo. Masyado niyong inabuso ang salitang freedom of speech. Tapos ngayong nakasuhan kayo, sisigaw-sigaw kayo at sasabihin niyong pinapatahimik kayo. Hindi ganun. Ganun pa man, kahit na anong gawin ninyong depensa dito sa social media, haharap pa rin kayo sa korte at doon, galingan niyo ang depensa ninyo. Kapag may tumaob ba, nakakatawa ba yun? Si Fabri, sinabi niya, it's a bad joke. How is it a joke? Why is a death wish a joke? Alam mo, Libayan, ulit-ulit ka na lang. That is espousing violence. Kaya naman pala hirap na hirap si Libayan na intindihan ng legal statute sa RA 11648 dahil ang salitang bad joke lang hindi niya maintindihan. Kapag sinabi ng iba na bad joke, it means hindi nakakatawa. At sino ba ang nagsabi na ang death wish ay joke? Maaaring sa isang conversation na brought out yung salitang yon, but in most cases, walang intention na makasakit o walang intention na masama. But if you take it literally or even twisted the situation to the extent na binigyan mo na ng bad idea ang mga followers mo, hanggang sa may malabag na kayo sa batas, then be ready with the consequences. Anyway, let's continue reviewing the video of Atty. Libayan. Tangkain daw siyang awatin ng gwardya at isang library staff, nanutok daw ng baril ng suspect. Wala pang impormasyon tungkol sa motibo ng suspect. Stable ang lagay ng biktima sa ospital. Ayon sa pamunuan ng universidad, under control na ang insidente.
Nakakalungkot na may mga pangyayaring ganyan. Pero ang tanong ko kay Libayan, ano ang intention mo to play that video? Is it to teach about the law or to sensationalize the statement of Rapi Tulfo? At parang magmukhang victim ka dyan sa issue na yan. Isipin niyo yan, mga kabatas natin, ha? These are students, very young people. Hay nako, kung wari nakikisimpatiya pero mamaya tatalo na naman doon sa narrative niya. Tulala na naman si Atty. Libayan. Sabi ni Kamatis Analysis, bad joke, may access siya sa consciousness ni Rapi Tulfo. Lol, talaga tong not my prof. Oh. Isa pa itong si Kayo. Hindi ka talaga magiging student ni Fiscal EJ, pero mukhang proud kang student ni Libayan na natalo ni Fiscal EJ sa debate. Tingnan nyo yung mga statement ni Kayo. May access siya sa consciousness ni Rapi Tulfo. Engot din, may opinion si Fiscal EJ, kaya nga opinion niya sa statement ni Rapi Tulfo maybe a bad joke. Alam nyo, it's so absurd that It's so absurd that an attorney like you tawa ng tawa nang sinabing ang dibdib ni Ivana ay sasabog literally and figuratively. a person, a senator, saying those words. And these people, proprotektahan pa siya na siya yung parang maganda yung ginawa niya, ipapalusot pa at sasabihin na bad joke. Itong si Libayan, hindi niya dinigest yung sinabi ni Fiscal EJ. Basta na lang react. At hindi niya talaga naintindihan yung salitang bad joke. Pag bad joke, hindi nakakatawa, hindi kaaya-aya. Kung tutuusin nga, pabor pa yun kay Libayan, pero minasama pa rin niya. Ay naku, hindi na ako magtataka kung bakit hindi niya naintindihan ang nilalaman ng RA 11648. Joke, di ba? Sabi ni BMSB, nag-bad joke nga si RT sa Senado pag buhulin niya daw mga liig. Ano say mo, Palita? Lahat naman ata ng salita at mga ginawa ni Rapi Tulfo para sa inyo mali. These are not jokes. Hindi talaga joke yan, pero dahil wala nang laman niyang utak mo, kaya lahat ng patayan, feeling mo, sinasabi ng tao, joke. Pagtulungan daw sila sa investigasyon ng mga otoridad. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng suspect at biktima. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakapatay sa 16 anyos na grade 11 student na natagpo ang nakagapos pa sa tabing kalsada sa barangay Macabud, Rodriguez. Sa ulit ito. Mga kabatas natin, short lang yung live stream natin, putulin natin dito, ituloy natin dun sa kabila. Mukhang nangongolekta nga talaga si Atty. Libayan patungkol sa mga patayan. At ayan, itutuloy pa nila doon sa isang channel niya. Okay? Yan, maraming salamat mga kabatas natin at syempre tulad ng laging sinasabi, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala. Ay salamat, natapos din nating reviewin itong video ni Atty. Libayan. Ang daming kaipokritohan dito sa video niya. Pasensya na kayo at napahaba ang video natin kasi ang dami kong naalalang mga videos ni Atty. Libayan na pwede nating i-insert dito sa kanyang video na 8 minutes and 57 seconds. O paano, ako'y magpapaalam muna sa inyo pansamantala. Hanggang sa muli, enjoy life, ingat, bye!